Hello, good morning! Welcome to my channel again. This is RR Vlog, my life after I lost my only child. I am so excited today dahil may maganda akong news sa inyo. From 200 something yung aking subscriber, ngayon is about 600 something na. So I'm almost there. I'm so happy. Thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe. Sana wag kayong mag-change. Sana keep nyo yung subscribing nyo sa akin. Subscribe nyo sa akin at talagang yan ang goal ko. It's really hard. I've been doing this for more than a year now, but but at least I have naman ako na si zero every month, and like a day is lagi naman akong meron subscriber. So I'm so glad. Feeling ko nagugustuhan lahat ng tao yung aking content. So happy for that. Maraming salamat. Natangkilik nyo yung aking video. Anyway, mga bagong hindi pa nagsusubscribe, bagong nakakapanood nitong aking video, please, kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please do it, and like and share na rin, and hit the notification so you always updated to my channel. So, yan ang good news ko for today. Actually, hindi ako bumabangon ng early like this because ang motivation. Ang hirap talaga, kaya yung mga taong pareho ng problema ko, talagang kailangan natin gumawa ng paraan para lagi tayong may energy. Otherwise, wala nang kwenta talaga yung buhay natin. Anyway, just, to share to everyone na yung progress ko. So, I'm so happy talaga na kahit papano, hindi naman pala ako masyadong stress ng tao. But I'm trying to my best na at least more positive itong mga conversation natin since, but like I said, sometimes naman kasi napakahirap naman talagang i-divert ang emotion. Para bang ang feeling ko if, I'm not feeling, yung hindi ako I feel like yung pag masaya ako, hindi ko na mahal yung anak ko. Parang ganun kasi yung mga nangyayari sa mga situation namin, kaya magpapasensya na kayo. Minsan nga saya mo na, tapos bigla ko na lang mai-stop. Sabihin ko sa sarili ko, ba't ba ako nagsasaya? Hindi naman ako happy. Sabi kong ganun. At saka I feel bad pag sometimes, but I know it's not good, but like I said, yun talaga ang mga feeling ng katulad namin. Kaya explain ko dito na you have to be patient sa mga taong may mga ganitong situation, kasi kung minsan nakakainis na kami talaga, I know that. Pero like I said, hindi ko matulungan yung sarili ko pag yung time na I'm not okay. I feel like, down and anxious. Kaya ang hirap talaga. Kaya yun pala ang ibig sabihin ng mga taong akala mo bipolar ka na kasi keep changing your mood. But actually, hindi naman. Kaya lang, nahihit ka talaga sometimes. At saka sometimes, yung patient namin is very, very short na talaga sa pain na nararamdaman namin. Pero hindi ibig sabihin nagagalit kami sa mga tao. Hindi kami nagagalit kami sa feeling na nararamdaman namin na sana alam mo kung asa ng masakit. Katulad nito, ang isang masakit sa akin, itong sciatica ko at saka itong surgery ko. At least meron kang way to help yung ganitong mga sakit. Pero yung puso mo, yung utak mo, hindi yung ganun kadali na alam mo na someday magbe-better. Yeah, maybe, but I don't know. Parang sa case namin, para bang hopeless case kami. Pero I know na meron din namang time na magbe-better, but I don't know when, kung kailan yon. But anyway, sa akin lang is like, ine-explain ko lang sa inyo kung gaano kahirap ang mga nangyayari sa buhay namin. Okay, so
Anyway, move ko nga unti. Hindi ko nakikita si bibi ko. Ayan. Ayan ang bibi ko. So anyway, yun lang naman ang babalit. At least meron akong good news sa inyo, di ba? Na may progress din itong mga pinaghihirapan. Kaya I'm so excited. Kailangan kong na rin ayusin itong aking content. At saka, syempre, kailangan umpisahang, siguro, I'm almost there. Kasi unti-unti, kasi ang dami-dami naming gustong gawin na para bang ang hirap umpisahan, ang hirap gawin at this time kasi you have to consider we're busy. Marami pa kaming asikasuhin, marami pa kaming, ang dami-dami naming iniisip na parang imposible, kaya minsan take time na ko, pero parang sa tingin ko I'm running out of time, you know, parang ang bilis-bilis ng panahon tapos wala akong nagagawa, wala akong na-attain sa mga dapat kong gawin dahil sa katamaran ko, kabigatan ng katawan ko, which is hindi ko naman makontrol yon kasi talaga naman pong napakahirap. Ako, sinisave ko yung main ko dito sa pagbibideo, yung about my daughter. Until now, hindi ko pa nababalikan yung mga places na, isa lang binabalikan ko yung andito kasi mga hindi naman yung kalayuan, yung last kong ipinakita sa inyo sa video na dati naming tirahan kasi yun ang favorite ng anak kong place. Kaya maraming good memories doon. Kaya doon ako excited kasi yung mga una hanggang sa present, medyo up and down ang buhay natin doon. Pero, you know, we're surviving and then finally we found a place that, you know, puros naman lahat na hindi ko naman inaano lahat ng mga tinirahan namin ng place na napuntahan namin, lahat 'yon magaganda naman. It's just happen na syempre nung bata pa kami wala kaming nasa isip kundi yung pagbutihin yung buhay namin kasi you know hindi madaling mag-umpisa dito sa Amerika. America is like hindi yan iniisip natin na pag nakarating ka ng Amerika is napakasarap na ng buhay mo. No, hindi ganon. Talagang mag-uumpisa ka dito sa scratch at saka I'm so blessed na lang na dumating ako sa Amerika na hindi ako illegal, hindi ako na out of status, yung mga ganun ba. I have papers nung pumunta ako dito dahil through my husband. Kaya naman, I am so blessed. Kaya nga lagi kong sinasabi noon sa anak ko, among your cousins, ikaw yung pinakalaki kasi ikaw yung pinanganak ka dito. Although may mga pinsan siya dito, pero sa side ko to ha, most of, lahat sila is hindi sila dito born. Ang anak ko born dito. Dito naman sa side ng husband ko, may born dito, dalawa rin, pero dalawang mas born na rin dito, pero at least ang na-attain ng anak ko dito is talagang super blessed na kami. Kaya lang wala namang perfect, 'di ba? Kaya siya yung sasabihin ko napakalaki, siya yung lucky talaga, but still wala talagang perfect. Kaya wala tayong isama ng loob kasi ganun talaga yung buhay. So anyway, talagang dito ang Amerika is talagang magfa-fight ka talaga sa lahat. Napakahirap dahil magtatrabaho ka, mag-aalaga ka ng anak mo kung may anak ka, magbabayad ka ng bills. Yung bills mo is always like mas marami yung bills compared to your income. So talagang hindi yun madali. Talagang dito matututo ka ng buhay na pahalagahan mo lahat ng pinaghihirapan mo dahil hindi madali dito. At saka dito hindi pwedeng wala kang pambayad ng mga bills ng, like for example ng number one yung bahay. Ang bahay talaga isang paycheck yan, isang income yan. Talagang dun lang mapupunta sa bahay. Kaya dapat couple. Kaya pag single kayo, believe ako sa mga single dito na nagsusurvive because they can provide for their own, needs. Pero hindi yun madali. It's a lot of work talaga. Pero pag may pamilya ka naman, magastos din dahil kung lalo na kung may anak ka, talagang super gastos dahil kailangan mong magtrabaho, parehong magtrabaho kasi kung isa yung income, unless na meron kang 6 figures na income. So
you're fine. Kung minsan nga, yung iba nga, pareho na silang 6 figures, medyo ano pa rin ang buhay nila. Kaya, depende rin sa lifestyle. Kaya, mag-a-adjust tayo talaga. Kung ano lang yung income natin, yun lang ang kaya nating i-spend. Kaya, yan ang natutunan ko dito sa Amerika. At saka nung dumating ako dito, like I said, from the rugs kami, talagang wala kaming anything. Wala kaming bahay, nakikitira lang kami. Tapos, nag-apartment muna, nakishare para ma-provide mo lang. Dahil during that time, wala pa akong trabaho because I have to go back to school to get my license. Kala ko, since may experience na ako sa atin, nakakuha naman ako ng license doon, dahil nag-aral ako ng buhok kahit hindi ko naman gusto aralin. Parang sa akin kasi noon, bakit pa mag-aaral? Meron ka naman talent pero hindi rin. You need to go back to school. Kailangan mong ma-educate kasi hindi basta-basta ang buhok kasi makakasira din tayo ng buhok. So sa mga taong, kahit may talent na kayo, wag niyo sabihin na hindi niyo na kailangang mag-aral. Kailangan niyo pa rin mag-aral dahil naman yung mga taong madadamage niyo kung tawag dito, kung hindi niyo alam kung ano yung mangyayari sa mga chemicals na ginagamit nyo. Haircut naman, yung mga haircut, it's good. Hindi ka naman matotrouble dyan. Kung hindi sila happy, magre-reklamo lang, pero hindi ka naman nila maipapakulong. Pero, very stressful naman kung hindi mo aayusin ang trabaho mo, diba? Kailangan naman, kasi yan ang talaga ang talent, yung haircut. Ang pag-haircut, pag talaga ang hairdresser, hindi sila marunong magupit. Talagang, hindi nila yan linya. Pero yung mga color and everything, matututunan mo yan eh. Hindi katulad ng haircut talaga. It's a talent. Kaya kahit magagaling sila sa color, it's a talent din. Pero hindi katulad talaga ng, ang very important is paano ka maggupit, paano mo ayusin yung buhok ng tao. Kasi hindi naman lahat ng tao nagkukulay, pero dinadaan sa haircut. At least yung haircut, masasabi mo kung talented ka talaga, kasi kung hindi, marami kang mai-stress ka kasi hindi magiging satisfied ang mga customer. So anyway, yun lang naman ang ma-share ko today. I'm just, so happy na, bumangon ako ng before 7. But usually, ang bangon ko talaga noon, nung normal pa yung buhay ko is 6:30, I have to get up. Hindi ako pwedeng unahan ng araw sa bed kasi yun ang nakasanayan natin dyan sa atin, sa Pilipinas, na hindi ka dapat naiiwan sa bed bago lumabas ang araw. Pero, syempre ngayon, iba na yung pananaw dito, lalo na kung nasa mga malalamig kang place, talaga naman pong sasamantalahin mo yung chance mong matulog dahil talagang mapapagod ka at saka they don't care kung may araw o wala. Basta ang habol mo rito is magpahinga ka kasi ang buhay dito is like boom, boom, boom yan. Hindi pwedeng yung manyana habit. Maaalis mo yan dito eh. Kasi hindi relax ang buhay dito. Hindi katulad yan sa atin. Kahit wala kang kakainin, hindi ka na mo problema kasi na magsusurvive ka. Dahil hindi ka nila pupwersahin sa mga bayaran. Pero hindi na rin, di ba ngayon? Iba na rin, mga tao na rin ngayon nag-e-effort na rin, marami na rin silang bills, nagbabayad ng sasakyan, nagbabayad na rin sila ng bahay. Kasi nga naman, kung mag-i-stay naman kayo lahat sa isang bahay, para naman kayong sardinas doon, inalisin na natin yung ugali natin na ganon. Unless na talagang meron kayong enough na land na pwede kayong magtayo ng sarili nyong bahay, then much better yun. Pero kung ang isang pamilya ay mag-aanak ng 6 na anak, 4 na anak at lahat kayo titira doon, that's not good kasi magulo yan. Kaya ako natandaan ko yung pangaral ng nanay namin nung bata pa kami. Sabi niya, pagka nag-asawa, pag yung bahay ko, pwede kayong tumira as much as you can, as long na single kayo, yung wala kayong asawa o partner. Kasi sabi niya, I don't mind magtayo kayo ng bahay dyan sa tabi ko, kung gusto nyo, kung hindi nyo kaya magbayad, pero gusto ko yung magkaiba tayo ng bubong, sabi niya, kasi ayaw niya daw mag-involve
sa problema ng mga pipiliin namin magugustuhan namin sa buhay. So, tama naman yon. Kasi nga, sabi niya, whatever happen, pag nagka-problema kayo, syempre, sa inyo ako, sa anak ko ako papanig. Sabi niya gano'n. Which is totoo, yan ang natandaan ko. At yan din ang pinasdown ko sa anak ko. At saka yung privacy. Kasi minsan, kami ng husband ko talagang we prepare na kahit andito pa yung anak ko, hindi kami magiging burden sa anak ko kasi we prepare for our retirement. Kasi kung hindi, kawawa naman yung anak ko. Kung nag-rely kami na, someday nakatapos naman siya ng pag-aaral kasi talagang yun ang goal talaga namin, yung makaaral siya kasi hindi kami nagtapos ng pag-aaral. Kaya at least kahit man lang sa anak namin, hindi naman niya ma-experience yung na-experience namin when we were young, na wala kang pang-eskwela, wala kang pamasahe. Yung mga ganon, di mo na kayanin yun eh. At least yung anak ko, it's up to her kung gusto niya magtrabaho or not, dahil we provide for everything. Ngayon, kung nag-rely kami sa kanya, and then hindi naman ngayon at hindi ka naman sure kung ang anak mo mauuna kang mawala o siya, o tingnan mo, Sammy, siya yung unang nawala. Kaya yun lang ang inano namin na okay, may na-attain kami yung at least hindi kami kawawa sa pagtanda. At saka yun nga, she gave me an idea na kung saan namin gusto mag-retire, hindi niya kami i-stopin kahit saan namin, basta happy kami or saan kami komportable, kahit daw sa Pilipinas, it's okay for her. Totoo pala, ganun pala. Kaya kung minsan tayo yung mga, parang yun yung mga yung mga hindi natin ina-expect sometimes, hindi natin binibigyan ng importansya ng ng ibang kahulugan yung mga binibitawan nating salita. Parang babalikan ko lahat, sasabihin ko, ay kaya pala, ganun pala, kasi mauuna pala siya sa amin, 'di ba? Kaya ang sa akin na lang ngayon, at least kahit nauna yung anak ko, we have no problem kung time na namin mawala. Hindi na kami mag-worry kasi I saw my mom, I experienced to my mom na she's fighting for her life kasi kahit pagod na siya, kahit hirap na siya kasi may anak siya. So, yun pala ang feeling ng magulang. Ang magulang is kahit kahit na alam mong wala ka ng pakinabang, kahit alam mong pabigat ka na, para bang sa kanila, ayaw pa rin nilang iwan ng anak nila kasi that's how they love their kids. That's how we love our kids. So, yun ang nakita ko sa nanay ko. Kaya kami, may disadvantages and advantages sa mga kaso. Sa amin, yung pain na nararamdaman namin is like until the end of our breath. Pero pag time na namin, parang sa akin lang yun, feeling ko ako yung pinaka happy na mawawala dito because I was able to join with my daughter now sa ganung time. Pero yung mag-worry ka na may maiiwan ka is na easy, kaya yun naman, kaya hindi natin alam ano nga ba ang much better, yung mauna ka or maiwan ka, hindi mo alam. Pero like I said, lagi na lang ang maiiwan ang masasaktan. But you know what, kahit nasasaktan tayo, magsusurvive tayo pag hindi pa natin time. Pag time mo, then kahit na anong gawin mong salba sa buhay mo, hindi yan mangyayari. Because when your time come, it's your time. Talagang meron tayong kanya-kanyang time limit. So anyway, hanggang dito na lang muna kasi I still have to do my chores and I have to, waiting for my client. I still have an hour pero mag-i-edit pa ako ng isa kong
video. Tapos, mabibisi ako today. So, I don't know kung makakapagluto. Singit-singit lang yung mga bagay na yan. Otherwise, magpipick up na lang ng something yung aside yung asawa ko. Okay, so till next again. And like I said, I am so proud to myself that I reached the 633 subscriber for today, for a couple of days. Thank you so much for your support. I really appreciate your support and your kindness, your patience, your time to watch my video. Okay, thank you, and stay safe, and God bless us all. Take care. Bye.